us all pray. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, for this time, Lord, na pwede ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Tinataas ka namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan, sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, Panginoon. Dinideklara namin, Panginoon, ang iyong kaharian, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Panginoon, dalangin namin na bigyan mo kami ng kalakasan sa mga oras na ito. Na kami po, Panginoon, ay nananalangin, na kami po ay lumalapit, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na dapat naming itaas sa iyo sa mga oras na ito. Nananalangin kami, Panginoon, ng kagalingan, O Diyos, pisikal, spiritual, maging sa mental, Panginoon, na kalusugan ng bawat isa. Dalangin namin din, O Diyos, ang katugunan, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat pamilya, personal man, Panginoon, para sa iba, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ng iyong kapangyarihan ang maghari, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang manatili, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa sa mga oras na ito. Give you thanks, we give you glory, Lord. Banal na Espiritu, ikaw ang aming Panginoon na kailangan, Panginoon, at ninanais na kumilos sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, patuloy. Panginoon, patuloy kang maitaas. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos, Panginoon. We worship you, glorify in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Adjong at ako po ay nagagalak na paanyayahan po kayo. Paanyayahan po ang bawat isa sa pagpuri sa Panginoon sa ating mga tahanan, sa mga oras na ito, nasaan mang lugar tayo. Dalangin ko na tayo ay magkaisa sa pananalangin at pagsamba sa ating Panginoon. Patuloy na ideklara natin ang kapayapaan ng Diyos sa mga oras na ito, kalakasan. Dahil tayo po ay dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa laban spiritual. Dalangin ko na tayo ay patuloy na bigyan ng kalakasan ng Panginoon at suot natin yung full armor na sinabi ng Lord sa kanyang mga salita. Lalo na meron tayo dapat na pananampalataya, lalo na sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko
sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo ako'y kailanman we sing. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man, kailan pa man, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man. Purihin po ang Diyos sa mga oras na ito. Sa kanyang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba, sa ngalan ni Jesus tayo po ay magsabi ng Amen and Amen. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila't kailan ay di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila't kailan ay di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y dakila't kailan
sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Hello po, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ernia at nais ko lang pong i-share sa inyo yung aking karanasan patungkol po sa ating topic ngayong araw. Nung bata po ako, mga 11 years old, natulog po ako noon at naranasan ko po yung tinatawag nilang sleep paralysis. Yung tipong hindi ko po kayang magalaw yung parte ng mga katawan ko. Yung mga parte ng katawan ko, kahit pilitin ko siya. At kahit magsalita ako, para akong feeling ko pinipigilan ako. Ganun. Ang ginawa ko po noon, naalala ko po yung turo sa amin ng Sunday school teacher ko noon. That time po kasi nakaka-attend ako ng kids Bible studies sa dati naming church dahil dinadala-dala po ako ng mother ko. Ang ginawa ko po noon, ilang beses ko pong binanggit yung name ni Jesus. Kasi yun po yung turo sa amin. Kapag daw po nabangungot kami, banggitin daw po namin yung name ni Jesus. Kaya nung nangyari po yun sa akin, binanggit ko po yung name ni Jesus ng ilang beses, hindi ko na po matandaan. I tried to say it out loud even though merong struggle on my end. Kasi nga po sabi ko, parang merong pumipigil po sa akin na magsalita. No? Tapos, maya-maya po, finally nagising na po ko. Katabi ko po noon that time yung mother ko. Nag-aalala siya sa akin. Hindi pa po ako Christian that time. Nai-introduce pa lang po sa akin si Jesus. For me, yung experience ko po na yun ay, para sa akin, it was just an ordinary bangungot. Pero as time goes by, I realized na it could be something spiritual. Sometimes, the enemy can attack po pala tayo, no? Kahit during our sleep. And that's when I realized how powerful the name of Jesus is. Sabi nga po sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the heaven, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, the glory of God the Father. At sa ibang chapters po, kung makikita nyo, di ba, sabi doon, demons tremble to God. Yung experience ko po na yon na nangyari sa akin, I realized that demons are real and we have an enemy. And I also realized that Jesus is also real and He is powerful than our enemies. All thanks to God po kasi I overcame that experience and He protected me that time. Before I end po, I just want to leave this verse to you. This is Psalm chapter 91, verse 9 to 12. It says, if you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you, to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands. I hope this testimony po bless you today. And thank you po for listening. Hi, good evening po, VFCC. Welcome po sa day 3 ng ating prayer and fasting. Ngayon po, ang ating topic is about spiritual warfare. Mababasa po natin ang ating context sa John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives.
Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Bigyan ko po kayo ng konting historical context. Ang verse po na ito ay nangyari nung huling pagtuturo po ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Babasa po natin ito sa John 13 to 17. Sinabi po niya ito nung gabi bago siya ipako sa krus. Nag-alala po ang mga disipulo sapagkat sinabi ni Jesus na siya ay aalis. Sa gitna ng pangamba, sinabi sa kanila ni Jesus sa pamamagitan po ng pangako ng kanyang kapayapaan. Ito po ay mababasa natin sa John 14:16 to 26. In the context po ng spiritual warfare, ang verse na ito ay nagpapaalala sa mga nananampalataya na ang pangunahing paraan ng kaaway ay magdala po sa atin ng takot, pagkabalisa, pag-aalala, at panghihina po ng loob. Pinigilan po ni Jesus ang mga pag-ataking ito sa pamamagitan po ng kanyang pagbibigay ng kapayapaan sa kanyang mga tagasunod. Isa po itong kapayapaan na hindi po nakadepende sa sitwasyon o pangyayari sa buhay. Ito po ay nangangahulugang ang kapayapaang ibinigay ni Jesus ay hindi nawawala. Kahit po tayo may problema, pagsubok, o kahirapan. Ang halimbawa po, kapag nawalan po tayo ng trabaho, maaaring din po tayong magkaroon ng kapayapaan dahil po nagtitiwala tayo sa Diyos. Kung may sakit po tayo o may problema sa pamilya, maaari pa rin po tayong maging panatag dahil alam mong kasama mo ang Panginoon. Kapag ikaw naman po ay nangangamba sa iyong future, maaari ka pa rin maging panatag dahil naniniwala kang may mabuting plano po ang Diyos sa buhay mo. Madalas po hinahanap ng tao ang kapayapaan sa pamamagitan po ng success, kayamanan, relasyon, at seguridad. Ngunit ang mga bagay na ito po ay maaaring magbago anumang oras. First point ko po, the source of peace. Nakita po natin sa unang verse po, my peace I give you. Peace comes from Christ Himself. Si Jesus po ang nagbibigay sa atin ng peace. Kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay dapat magkaroon ng kapayapaan po sa puso at ipagkatiwala lahat sa Kanya. It's not merely the absence of problems, but the presence of God. Hindi lamang ito kawalan ng problema, kundi po ang pagkakaroon ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Lagi po natin tatandaan na kasama natin ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan at pagsubok natin sa ating mga buhay. Application po natin dito, seek Christ first rather than merely seeking relief from circumstances. Unahin po muna natin idulog kay Lord lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Second point, the difference of peace. I do not give to you as the world gives. Christ's peace remains even in trials. Ang kapayapaan mula kay Kristo ay nananatili kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kung si Kristo po ay nasa puso natin, sabi po sa Ephesians 2, verse 14, for He Himself is our peace. Hindi lang po siya ang nagbibigay ng kapayapaan, siya mismo ang ating pong kapayapaan. It is rooted in faith, not circumstances. Ito ay nakabatay po sa pananampalataya at hindi sa pangyayari sa buhay. Ating application, evaluate where you are looking for security and stability. Tingnan po natin kung saan tayo lumilingap o humahanap ng security at stability sa buhay. Saan po ba tayo dapat humanap nito? Dapat po sa ating Panginoon lamang. Third po, the result of peace.
Let not your heart be troubled, and do not be afraid. Fear is not from God. Spiritual warfare often involves battling fear, doubt, and confusion. Ang pagkakaroon ng takot po ay hindi nagmumula sa Diyos. Ito po ay nagmumula sa kaaway. So, dapat po alisin po natin ang takot sa ating mga puso. Lalo na kung ang Diyos ang nasa puso natin. Believers can face challenges with confidence because God is present. Lagi natin tandaan na kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban natin sa buhay, kaya huwag tayong mangamba. Application po natin is surrender your worries to God and rest in His promises. Suko po natin lahat sa Panginoon at manahan po tayo sa kanyang mga pangako. Sabi po sa Deuteronomy 31:8, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Conclusion. When fear and uncertainty arise, remember that Jesus has already given you His peace. In spiritual warfare, peace is not the absence of battle. It is the confidence that Christ is with you in the battle. Believers can rely on the peace that comes from Christ, a peace deeper and more enduring than anything in the world can offer. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi nakabatay po sa kung anong nangyayari sa ating paligid, kundi kung sino ang kasama natin. Yun lamang po. Maraming salamat po.